Alright po, andito ko ngayon sa Manila Bay, dito sa may Manila Yacht Club. Kasama ko tong mga taga DPS. Ayan sila, tararan. Yan. Actually, katatanggap lang nila ng token of appreciation from Yorme. Nakalagay ron ay Manila Hero. Yun yung medalya, which I'm gonna show you in a bit. But kung bago ka pa lang dito sa vlog na to, sa aking channel, please don't forget to hit subscribe and then like and share nyo na rin at saka yung bell notification button. Meron silang natanggap galing kay Yorme. Kuya, pwedeng patingin? Ito, ayan o. So nakalagay dyan, Manila Hero. So congratulations po and thank you Yorme sa isang simpleng karangalan. Ang ganda ng pagkakagawa. Yung abaka na pinakatali niya, tsaka itong nakaprint dito na Manila Hero. Alright, so maraming salamat po tatay. So itong mga taga DPS mukhang sasabak sa ulanan. Sasabayan natin to. Ayan wala talaga silang sinasanto kahit na umuulan si Marisa, yung supervisor nila, nilagyan lang ng plastic bag yung ulo. Pupunta lang ako ron saglit, titignan ko kung gaano karami yung kanilang kalaban sa ibaba. Ayun, meron din silang picture taking kasi nga nakatanggap sila ng medalya. Oy kapatid, kumusta? Yun yung medalya nilang nakakuha galing kay Yorme. Manila Hero. Yan. Alright, so happy sila dyan. Ito Manila Hero. Gaya nung kitatay nakita. Ito, baka yung fiber. Simple pero elegant. Tsaka ang rito importante yung pagbigay yung pagkilala sa napakalaking mga contribution nila. Gaya na sinasabi ko, kailangan ng dedication sa trabaho nila. So, what can you say to Mayor Yorme? Thank you po, Mayor, sa pagsuporta sa amin at sa mga tao sumuporta. Alright. Okay, so kita nyo naman itong mga DPS. Talaga wala sinasanto. Kahit nga umuulan, pati ako napasugod dahil nakasilong din ako kanina. Galing ako kanina nag-live na sa may footbridge. So, napasugod sila rito. Then, ayan, yung kanilang mga basura na, pero sa awa ng Diyos, kukunti lang, very minimal ang mga basura na nandito. Alright, so itong dalawa nag-e-enjoy pa talaga sa kanilang memorable moment, diba, bilang mga DPS. So sasamahan natin sila sa pagdokumento ng masayang pagkakataon na to. 1, 2, 3 daw. Yan. Okay, nice. Right, ngayon, let me show you kung anong itsura ng dagat ngayon. Basa na ako ng ulan, but it's okay. This is what I like. Masaya ako sa ginagawa ko. Alright, so let me see. Gusto ko itong ganitong ng alon i-record ko. Ayan, so kita nyo naman dyan, wala hong kadumi-dumi, walang floaters, considering na umuulan pa ngayon. So, it's an excellent job to DPS. Okay, so dadalawa lang kami rito. Si si Alvin, I'm still learning. So support his vlog, his channel. Okay. Very satisfying. Ayan na yung dilaw na truck malaki. Kaya dito pag hinakot nila, niligpit nila yung basura, siguradong may kalalagyan ang basura sa Manila Bay. So sa mga sumasabotahe, tigilan nyo na yan, ha? Yung mga pasaway ng mga kababayan natin, tigilan nyo na yan dahil yung basura nyo nasasayang lang ang effort. May mga masisipag na DPS dito,
gamit yung mga simpleng bagay-bagay. Ayan oh. Mga takip ng electric fan. O, mga pandakot nila yan. O, di ba? So, malinis. Malinis ang buhangin. Tararan. Sangka pa. O, pati rito sa side ng ng Manila Yacht Club. O, malinis. Sambales ba to? Hahanap sa anggulon to no. Meron na kasi mga buildings. Oh, yan na yung. Ngayon wala yung yung trash skimmer, hindi siya kailangan dito. And then kanina nadaanan ko ang Pasig River. My God, meron na naman sila sa may Hospicio de San Jose. There's an invasion na naman. Ang kapal na naman na nasa Pasig River ng mga water hyacinth. So ito yung basura, ligpit-ligpit na sila ngayon, karga sa truck. Ayan. Kanina nandito si Kuya Bok. Sayang hindi natin inabutan. May dala na naman siyang saya sa pagkakataong ito para sa mga taga MMDA. Sinaunang nabigyan ng mga taga Hawaii at ng ibang mga subscribers niya etong mga taga DPS. And then nalaman nila na meron pang MMDA pala na hindi na pamaskuhan. And then yun, itong mga generous, maraming salamat po on behalf of Kuya Bok tsaka ng mga kasama naming mga kapatid naming vloggers na nagko-cover dito sa Manila Bay. Ayan. So sulit ang trabaho, di ba? Simut yan. Systematic ang trabaho nila rito kasi nga araw-araw na, di ba? Kasabihan nga ni JDB, practice makes permanent, di ba? Kahit gaano karami ang basura rito dumadating, nako, sandali yan sa kanila. Tumagal man ng isang araw, simut yan. Mauubos at mauubos nila yan. Sorry, it's DJ.